Ang 12 taong sakripisyo ay naging isang kalokohan ng pampublikong ibigay ng walang hiyang asawa ang kumpanya sa kanyang kabit sa mismong gabi ng aming anibersaryo. Sa gitna ng marangyang okasyon, itinapon niya ang annulment papers upang palayasin ako ng walang kahit piso. Umalis ka rito, wala kang makukuha. Pagkalagda ng aking pluma agad na nabuksan ang 5 bilyong pesong trust fund na bumawi at sumimot sa lahat ng kanyang ari-arian sa mismong sandaling iyon. Hindi ako umiyak. Bumalik ako upang maningil. Paano luluhod at magbabayad ng napakasakit ang traidor na ito sa harap ng aking walang kaawa-awang pagganti? Inaayos ko ang tiklop ng puting linen sa aking kandungan habang nakaupo sa gitna ng marangyang VIP hall sa Makati. Pirmahan mo na to, Elena, at huwag ka nang gumawa ng eksena. Hiwalay na tayo at wala kang makukuhang kahit isang sentavo mula sa Montesilio Realty. Malamig na pahayag ni Darius, habang nanlalamig ang kanyang mga mata, kasabay ng paglapag ng 2 kapal na papeles ng annulment sa ibabaw ng mesa. Sa tabi niya nakahawak ang mayabang at pino, nunit mandara, yang kamay ni Kiara sa kanyang bisig. Isang pilit na awa ang nakaguhit sa mukha ng mas batang modelo. Ate Elena, please understand. We didn't mean to hurt you. Nagmamahalan lang talaga kami ni Darius at kailangan ng kumpanya ang imahe ng pamilya Alcantara para sa mga investors. Don't make this harder for everyone. Tumingin ako sa dokumento pagkatapos ay sa mukha ng lalaking pinaglaanan ko ng 12 taon ng aking buhay. Walang panging inig sa aking mga daliri. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Sa loob ng higit 1 dekada, ako ang tahimik na utak sa likod ng bawat kontrat at bawat architectural layout at bawat financial restructuring ng kanyang kumpanya habang nananatili ako sa anino upang palakihin ang kanyang pangalan. At ngayong gabi, sa mismong araw ng aming ika-12 anibersaryo, nang kasal itinuturing niya akong isang basahan na pwedeng itapon sa gilid ng kalsada. Ang sakit na dapat sana ay wawasak sa aking dibdib ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalalamig at napakatulis na liwanag ng kamalayan. Elena, bilisan mo! Pagmamadali ni Darius habang nakatingin sa kanyang mamahaling relo. Nasa labas na ang mga opisyal ng bangko at ang board members. Ayoko makita kanila rito na mukhang kawawa. Tanggapin mo na ang katotohanan hanggang dito ka na lang. Inabot ko ang mamahaling fountain pen na nakatabi sa platito. Tinitigan ko ang linya kung saan nakasulat ang aking pangalan. Sa loob ng aking isip, nadama ko ang huling natitirang hibla ng pagmamahal na tuluyang naputol na pinalitan ng isang matigas at hindi matitinag na paninindigan. Inilagay ko ang dulo ng pluma sa papel at mabilis, malinis at walang pag-aalin, lang ang nilagdaan ang bawat pahina ng annulment documents. Nagkatinginan sina Darius at Kiara kapwa gulat sa bilis ng aking pagpayag. Isang mayabang na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Darius. Mabuti naman at natuto ka ring maging practical. Bukas na bukas din mag-impake ka na at lumaya sa mansyon. Nalagdaan ko na, Darius. Malamig kong wika. Ang boses ko ay walang anumang emosyon kasing tahimik ng gabi bago ang isang malakas na bagyo. Lahat ng hinihingi mo, naibigay ko na. Bago pa man makatayo si Darius upang kunin ang mga papeles, bumukas ang malaking double door ng VIP hall. Ang mabibigat na hakbang ng isang matangkad at may edad na lalaki ay umalingaw-ngaw sa malaking kwarto, kasunod ang 4 na lalaking nakasuot ng formal na suit at may hawak na mga itim na briefcase. Ati Mateo Santiago, kumunot ang ni Darius habang nakatitig sa kilalang senior partner ng pinakamalaking law firm sa bansa. Anong ginagawa mo rito? Wala akong recall na formal kitang inimbita sa anniversary party ng kumpanya? Hindi pinansin ni Ati Mateo si Darius. Diretso siyang lumapit sa aking pwesto, yumukod ng may malalim na paggalang at kinuha ang nalagdaang annulment papers mula sa mesa. Magandang gabi, Bibi Elastra Masigan. Bati ng abogado sa akin. Pagkatapos ay naging mabilis ang kanyang pagkilos nang iabot niya ang dokumento sa kanyang notaryo. Salamat sa iyang mabilis na pagpapasya. Ang dokumentong ito ang huling pangangailangan upang opisyal na maipatupad ang huling habilin ni Don Severino Marasigan. Napatayo si Darius Bakas
ang pagtataka at unti-unting pagkabagabag sa kanyang boses. Wait! Don Severino ang lolo ni Elena na namatay 5 taon na ang nakalilipas? Anong kinalaman ng matandang yun sa annulment na to? Tumingin si Ate Mateo kay Darius nang may malamig at formal na paningin. G. Montesilio, ayon sa probisyon ng Marasigan Special Trust Fund, na itinatag ng namayapang si Don Severino ang kabuuang ari-arian ng pamilya Marasigan na nagkakahalaga ng 5 bilyong piso kasama ang lahat ng shares sa Marasigan Shipping and Hotel Group ay mananatiling nakalock sa ilalim ng pangalan ng korporasyon hanggat ang kanyang apo na si Elena ay may legal na ugnayan sa iyo. Natigilan si Darius. Napatitig siya sa akin habang ang kulay sa kanyang muka ay mabilis na nawawala. Anong pinagsasabi mo? Nalaman ng namayapang Don Severino, 12 taon na ang nakalilipas, na pumasok ka sa buhay ng kanyang apo upang gamitin ang kanyang angkan, patuloy ni Ate Mateo nang walang kukurap-kurap. Dahil sa labis na pagmamahal ng binibini sa iyo noon, pinagbigyan niya ang iyong kagustuhan na magtayo ng sariling kumpanya mula sa ibaba. Ngunit nag-iwan ng Don ng isang malinaw na utos sa diwa ng kanyang testamento. Ang lahat ng natitirang yaman at tunay na kapangyarihan ng pamilya ay pormal lamang na maililipat kay Elena sa araw na tuluyan siyang makalaya sa iyong legal na kapangyarihan at walang anumang maibabahagi sa iyo na kahit 1 sentimo. Hindi totoo yan. Sigaw ni Darius habang ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig sa matinding pagkagulat. Ang lupang kinatitirikan ng Montesilio Tower, ako ang may-ari niyon. Mali ka, G. Montesilio, sagot ko habang dahan-dahan akong tumatayo mula sa aking upuan. Inayos ko ang aking blazer at tinitigan siya ng diretso sa kanyang mga matang puno na ngayon ng takot. Ang lupang iyon ay pagmamay-ari ng Marasigan Estate. Pinahiram lang yon ng lolo ko sa iyo sa pamamagitan ng isang 10-year lease agreement na may symbolic fee na ₱1 bawat taon. At ang kontratang iyon ay nagtapos eksaktong 5 minuto na ang nakalilipas. What? Napasigaw si Kiara habang napapabitaw sa bisig ni Darius. Darius, ano to? Akala ko ba sa'yo ang buong gusali? Akala ko ba milyonaryo ka? Hindi nakapagsalita si Darius. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatingin sa mga opisyal ng bangko na pumasok sa silid. Inilabas ng isa sa mga opisyal ang isang formal na abiso. G. Darius Montesilio bilang kinatawan ng Marasigan Group na may hawak na 70% ng iyong corporate credit lines, formal naming ipinaaalam sa iyo na ang lahat ng credit facilities at bank accounts ng Montesilio Realty ay pansamantalang pinalalamig at ipinapatigil. Ito ay batay sa utos ng bagong chairman of the board at sole trustee ng Marasigan Estate, si Bibi Elena Marasigan. Sumulong si Darius ng ilang hakbang papunta sa akin, ang kanyang dating mayabang na kaanyuan ay tuluyang nawasak na palitan ng desperasyon. Elena, mag-usap tayo. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Ako ang asawa mo. Nagsumikap tayo para sa kumpanyang ito. Iwinaksi ko ang kanyang kamay bago pa man ito makalapit sa aking braso. Ang aking tingin sa kanya ay kasing lamig ng yelo sa tuktok ng bundok. Dating asawa Darius, pagwawasto ko sa kanya sa isang mahinahon. Ngunit muling nagpainit sa galit ng kanyang damdamin. Mula sa segundong ito, wala ka ng opisina, wala ka ng kumpanya, at wala ka ng lupang tatayuan sa lungsod na ito. Ang lahat ng ibinigay ko sa iyo nung wala ka pa ay bawi na. Kinuha ko ang aking handbag mula sa mesa. Tumingin ako kay Kiara na ngayon ay nangangatog ang mga tuhod sa tabi ng lalaking. Akala niya ay kanyang gintong tsansa. Inireregalo ko na siya sa iyo, Kiara. Dagdag ko habang may bahagyang ngiti ng pait at pananalo sa aking mga labi. Ngunit siguraduhin mong kaya mo siyang pakainin dahil bukas na bukas din ang mga damit na suot niya. Na yun na lang ang tanging natitira sa kanyang pangalan. Mabilis na pinalibutan ng aming mga bagong security detail ang buong VIP hall upang harangan si Darius habang sumusulong siya at nagmamakaawa. Ang kanyang mga sigaw ng panlulumo at ang pag-aaway nila ni Kiara ay umalingaw-ngaw sa malaking silid, ngunit hindi man lang ako lumingon. Naglakad ako palabas ng hotel patungo sa naghihintay na itim na limousine.
Sa bawat hakbang ng aking mga sapatos sa marmol na sahig, nadarama ko ang pagbabalik ng aking lakas, ang aking pangalan at ang aking nawalang dignidad. Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Isinara ng gwardiya ang pinto at sa katahimikan ng gabi, inilabas ni Ate Mateo ang isa pang folder mula sa kanyang briefcase. Bibi Elena, uwi ka ng abogado habang umaandar ang sasakyan patungo sa Bonifacio, Global City. Nakahanda na ang forensic accounting team para bukas ng umaga. Ngunit may pumasok na isang hindi inaasahang ulat bago tayo umalis sa hotel. Tumingin ako sa kanya. Ano yun, Ate Mateo? Nagtangka si Darius na maglipat ng 50 milyong piso papunta sa isang unlisted offshore account 2 oras bago ang inyong pagkikita. Sagot ng abogado. At ang pangalan ng receiver na nakatala sa dokumento ay hindi kay Kiara, kundi sa iyong sariling kumpare na si Engridge Mark Rivera. Napatigil ako. Ang mga mata ko ay kumitid habang tumitingin sa mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Ang kataksilan ni Darius ay mas malalim pa pala kaysa sa aking inakala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang magiging biktima. Ako na ang magiging hatol. Mataas na ang sikat ng araw nang huminto ang aming convoy sa tapat ng kilalang glass tower sa Bonifacio, Global City. Pumuesto ang 3 itim na SUV sa tapat ng pangunahing pasukan ng Montesilio Realty Tower. Kasama ko si Ate Mateo Santiago, 6 na miyembro ng forensic accounting team at 10 uniformed security personnel mula sa kilalang security agency na pagmamay-ari rin ng pamilya Marasigan. Pumasok kami sa grand lobby. Ang dating mga gwardiya at receptionist na dating nakatungo kay Darius ay natigilan na makita ako. Alam na nila ang balita. Ang mga pahayagan sa umagang ito ay puno na ng balita tungkol sa paghihiwalay namin at sa pagkakabuklod muli ng Marasigan Estate. Pumaitaas kami patungo sa 30th floor ang executive suite. Isang lalaking locksmith ang agad na lumapit sa malaking pintuan ng opisina ng President and CEO. Mabilis at maingat niyang pinalitan ang buong electronic lock system. Ang tunog ng pag-ikot ng mga mekanismo sa loob ng pinto ay parang hudyat ng formal na pagwawakas ng lumang pamamahala at pagpasok ng bago. Elena, anong pambabastos to? Nilingon ko ang pinagmulan ng sigaw. Mabilis na naglalakad sa hallway si Darius. Magulo ang kanyang buhok puyat ang mga mata at hindi na nakaayos ang kanyang mamahaling suit. Sa likod niya ay nakatuntong din si Kiara na nakasombrero at nakasalaming maitim upang itago ang kanyang mukha mula sa mga empleyado. Huwag mong hahawakan ang pinto na yan. Galit na utos ni Darius sa locksmith, ngunit mabilis siyang hinarang ang dalawa sa aking mga security personnel. Lumalagpas ka na sa linya, Elena. Sigaw ni Darius habang nanlilisik ang mga mata sa akin. Wala kang utang na loob, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpakain sa'yo sa loob ng 12 taon? Ang pamilya ko ang nagpatuloy sa'yo noong wala ka pang maipagmamalaki. Tinitigan ko siya ng may malamig na tingin. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong floor, ngunit wala man lang bakas ng pagkagulat sa aking muka. Ang pamilya mo, Darius? Mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay mababa ngunit malinaw na naririnig ng lahat ng empleyadong nakatayo sa paligid. Ang pamilya mo ba na ang allowance ng ina mong si Doña Delia ay buwan-buwan kong binabayaran mula sa aking sariling allowance? Ang ina mo na ako ang nagbayad ng 8 taong dialysis treatment sa St. Luke's dahil wala kang maipakitang pera noong 2014. Lalong namula ang mukha ni Darius sa kahihiyan habang nagbubulungan ang mga empleyado sa kanyang likod. At ikaw, patuloy ko, habang naglalakad ng dahan-dahan lapit sa kanya. Ang kapital mo noong 2012 para maitatag ang kumpanyang ito ay 3 milyong piso na nanggaling sa pondo ng aking lolo na inilipat ko sa account mo ng patago dahil naniwala ako sa mga pangako mo. Sino sa atin ang walang utang na loob? Nawala nang maisagot si Darius. Napabukas ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas mula rito. Ate Elena? Sumingit si Kiara habang mabilis na lumalapit sa akin. Wala akong pinalagpas na. Kahit ano sayo, pumunta lang ako rito para kunin ang mga personal kong gamit sa loob ng office ni Darius Young. Mga designer bags ko at alahas na nasa kanyang safe
Akin ang mga yon. Tumingin ako kay Ate Mateo na agad namang nagbukas ng isang folder. BB Alcantara, malamig na wika ni Ate Mateo. Ayon sa aming initial audit na yung madaling araw, ang 3 Hermes bags, 2 Rolex watches at mga brilyante na ibinigay sa iyo ni G. Montesilio noong nakaraang buwan ay binili gamit ang corporate credit card ng Montesilio Realty. Dahil ang kumpanya ay nasa ilalim na yon ng rehabilitasyon at forensic audit, ang lahat ng kagamitang nabili gamit ang pondo ng kumpanya ay itinuturing na ebidensya at property of the corporation. What? Napatili si Kiara sa gulat. Hindi pwede. Regalo sa akin yun ni Darius. Akin yun. Kung gusto mong kunin ang mga yun, Kiara, wike ako habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Magbayad ka sa kumpanya ng 35 milyong piso. Kung hindi, huwag mong hahawakan kahit ang dulo ng zipper ng mga bag na yon. Dahil idadagdag ka namin bilang correspondent sa kasong estafa. Napatingin si Kiara kay Darius nang may galit at palulumo. Darius, gawin mo naman ang paraan. Sabi mo sa akin makapangyarihan ka. Sabi mo sa akin, sayo ang kumpanyang to. Bakit hinahayaan mong apak-apakan tayo ng babaeng to? Manahimik ka, Kiara. Singhal ni Darius na halatang natataranta na rin sa kinalalagyan. Bumukas ang pinto ng executive suite. Natapos na ng locksmith ang kanyang trabaho at inabot sa akin ang bagong master key card. Pumasok ako sa loob ng malaking opisina. Amoy ang mamahaling leather at pabango ni Darius. Lumapit ako sa malaking Nara desk kung saan siya dating nakaupo ng may kayabangan. Sa gitna ng mesa ay may isang simpleng silver frame. Lalaman nito ang lumang litrato namin ng 2012, nung bago pa lang ang kumpanya nakatayo kami sa isang maliit at maalikabok na opisina sa San Juan Masayang, nakatitig sa isa't isa. Tinitigan ko ang litratong yon. Wala akong nadamang panghihinayang. Wala akong nadamang galit. Ang natira na lamang ay ang malalim na pagkilala sa katotohanang ang lalaking nasa litrato ay matagal nang namatay at ang pinalitan nito ay isang taong lamon ng kababawan at paghahangad sa kapangyarihan. Kinuha ko ang frame, dahan-dahan nang walang anumang panginginig sa aking mga daliri, itinapon ko ito ng diretso sa ilalim ng basurahan sa tabi ng mesa. Ate Mateo, tawag ko nang hindi lumingon. Simula na ang buong audit sa lahat ng proyekto at pakisabi sa security na palabasin na ang 2 taon yan sa gusaling ito. Elena, wag, sigaw ni Darius habang itinutulak siya ng mga security personnel palabas ng opisina. Mag-uusap tayo, Elena, habang inaalalayan si Darius at umiiyak na si Kiara patungo sa elevator ng lobby, biglang tumunog ang telepono sa bulsa ni Darius. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ang tawag habang nakatingin sa mga empleyadong nakatitig sa kanya. Hello? G. Montesilio boses ng isang senior vice president mula sa BDO Unibank ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Ipinapaalam lang namin sa iyo na ang iyong 2023 Porsche 911 GT3 RS ay nakatakdang i-repossess ng aming asset recovery team bago matapos ang araw na ito. Ang collateral lien na ginamit mo para sa sasakyang yon ay nakakabit sa Marasigan Estate at formal lang binawi ng pamilya Marasigan ang kanilang guarantee. Nabitawan ni Darius ang kanyang telepono. Bumaon ang katahimikan sa kanyang palikid habang dahan-dahang nagsasara ang pinto ng elevator sa kanyang harapan. Puno ng mga mamamahayag, mga cameraman at mga kilalang lifestyle bloggers ang grand ballroom ng isang kilalang hotel sa Makati. Si Darius sa kanyang huling desperadong hakbang upang iligtas ang kanyang natitirang reputasyon ay nagpatawag ng isang pambansang press conference. Nakaupo siya sa gitna ng entablado, nakasuot ng maayos na suit at sa kanyang tabi ay si Kiara na nakadamit ng purong puti upang magmuhang malinis at walang kasalanan sa mata ng publiko. Nakatayo ako sa gilid ng balkona, sa ikalawang palapag ng ballroom, nakatingin sa kanila mula sa itaas. Nakasuot ako ng isang simpleng black tailored suit at may palamuting kwintas ng natural pearls sa aking leeg. Kasama ko si Ate Mateo at 2 IT specialists mula sa aming auditing firm. Nagsimulang magsalita si Darius sa harap ng mga mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na emosyon
Sinusubukang magmukhang biktima. Mga kababayan at mga kasamahan sa media. Simula ni Darius habang hawak ang kamay ni Kiara. Nakatayo ako rito sa harap ninyo upang linawin ang mga maling balitang pumakalat. Ako ay biktima ng isang malawakang panggigipit mula sa pamilya ng aking dating asawa na si Elena Marasigan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang trust fund upang ipatigil ang aming mga proyekto at sirain ang pangalan ng Montesilio Realty, isang kumpanyang itinaguyod ko mula sa sarili kong pawis at dugo. Nagpaawa pa siya sa harap ng mga kamera. Hindi kasalanan na magmahal muli. Ngunit ang gamitin ang yaman ng pamilya upang durugin ang isang taong nagsikap ay isang malinaw na pang-aabuso sa kapangyarihan. Narinig ko ang mahihinang bulungan ng ilang reporters. Sinusubukan niyang baliktarin ang kwento upang maging kontrabida ako sa mata ng publiko. Lumingon ako kay Ate Mateo at tumangmu ng bahagya. Mabilis na kumilos ang aming IT team. Sa pamamagitan ng direktang access sa audio-visual system ng hotel na pagmamay-ari ng Marasigan Group, biglang nagdilim ang malaking LED screen sa likod ni Darius. Pagkalipas ng ilang segundo, napalitan ng screen ng malalaking kwalipi, kadang dokumento, mga scanned bank transfer receipts at mga resibo ng pondo mula sa escrow account ng Montesilio Realty. Napatigil si Darius sa kalagitnaan ng kanyang pananalita nang magsimulang magtaas ng mga boses ang mga reporters habang nakatingin sa screen sa kanyang likod. Sa gitna ng screen nakalagay ang malinaw na katibayan 100 at 20 milyong piso na nanggaling sa pondo ng mga buyers ng Montesilio Realty ang direktang inilipat ni Darius sa developer ng isang luxury penthouse unit sa Rockwell, Makati. At ang nakatalang solong may-ari ng property, si Kiara Alcantara. Hindi pa doon nagtatapos. Kasunod na lumabas ang mga resibo ng 2 milyong pisong buwan ng allowance para sa mga luxury shopping sprees ni Kiara sa Paris at Singapore. Lahat ay nakakarga bilang operational expenses ng kumpanya. Napatayo ang mga reporters mula sa kanilang mga upuan. Ang sunod-sunod na pag-flash ng mga ilaw ng camera ay nagmukhang isang malakas na bagyo ng liwanag na tumama diretsyo sa namumutlang mukha ni Darius. G. Montesilio II, banapondo ng mga buyers ang ipinambili mo ng penthouse para kay Kiara. Sigaw ng isang kilalang investigative reporter mula sa kilalang TV network. Paano mo maipapaliwanag ang ginawang embezzlement na ito habang sinasabi mong biktima ka? Tanong ng isa pa. Natataranta na si Darius. Tumingin siya sa screen pagkatapos ay kay Kiara. Wait, magpapaliwanag ako, hindi sa akin ang mga dokumentong yan. Manipulado ang mga yan. Ngunit sa gitna ng takot at kahihiyan, biglang tumayo si Kiara at pampublikong itinulak ang armrest ng upuan ni Darius. Wait, don't look at me! Sigaw ni Kiara sa mga mikropono habang naghihisterya at umiiyak. Wala akong alam dyan. Si Darius ang nagbigay ng penthouse na yan sa akin. Sabi niya malinis ang pera niya. Pilit lang niya akong pinatanggap ng mga regalo na yan para sumama ako sa kanya. Bakit ako ang idinadamay niyo? Napatitig si Darius kay Kiara, tila hindi makapaniwala na ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang labin, 2 taong marriage, ay ganun kadaling isusumpa at itatapon siya sa harap ng buong bansa. Kiara, anong pinagsasabi mo? Gulat na sigaw ni Darius. Ikaw ang napumilit na bilhin ang penthouse na yan. Lay, sinungaling ka Darius. Sigaw ni Kiara habang umiiyak at sinusubukang takpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera. Habang nagkakagulo ang entablado at nag-aaway ang dalawa sa harap ng buong media, dahan-dahan akong bumaba mula sa balkona at naglakad patungo sa gitna ng hallway ng ballroom. Kusa at mabilis na naghawa ng daan ang mga reporters nang makita nila ako. Ang buong silid ay biglang tumahimik habang naglalakad ako patungo sa roved microphone sa gitna ng aisle. Inayos ko ang aking pearl necklace gamit ang aking kanang kamay. Ang aking muka ay nanatiling payapa malamig at walang bakas ng kahit anong takot o galit. Tumingin ako sa entablado kung saan nakatayo ang pawisang si Darius at ang umiiyak na si Kiara. Inabot ko ang mikropono at nagwika ng 3 panganusap na pumatay sa natitirang hangin sa loob ng ballroom. Ang tunay na leader Darius ay hindi nagtatago sa likod ng kasinungalingan
at hindi rin nagpapaiyak ng ibang babae kapag nahuling nagnanakaw sa sariling kumpanya. Hindi kita ginipit, ang sarili mong karakawan at ang mga resibong ito ang tuluyang nagpabagsak sa iyo. Ang kumpanyang itinayo ko para sa iyo ay tapos na, at ang paniningil ng batas ay magsisimula na ngayon. Bago pa man makasagot si Darius, isang pormal na lalaki na nakasuot ng barong at kasama ang 3 opisyal mula sa Securities and Exchange Commission at NBI ang umakyat sa entablado. G. Darius Montesilio, wika ng opisyal sa pamamagitan ng isa pang mikropono. Ako si Director Alcantara mula sa SEC Enforcement Division. Pormal naming isinisilbi sa iyo ang isang cease and desist order at ang abiso para sa isang pormal na criminal investigation ukol sa syndicated estafa at securities fraud. Nanlamig ang buong katawan ni Darius. Napaluhod siya sa tabi ng mesa habang patuloy ang pag-flash ng mga kamera sa kanyang paligid. Nag-iiwan ng malalalim na anino sa kanyang nawala ng kulay na mukha. Inilabas ko ang aking telepono mula sa bulsa habang tumatalikod ako upang lumabas ng ballroom. Isang encrypted text message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok sa aking screen. Ang penthouse sa Rockwell ay simula pa lang. Tignan mo ang Swiss account transfer sa ilalim ng pangalan ng ama ni Kiara. A. Bahagya akong napatigil sa paglakad. Tumingin ako kay Ate Mateo na nasa aking tabi. Ang laban na ito ay mas malalim pa sa isang simpleng kataksila ng asawa at nakahanda akong durugin ang sinumang kasama niya sa dilim. Ang panandaliang karangyaan na binuo sa ibabaw ng kasinungalingan ay mabilis na naglalaho kapag pumasok na ang katotohanan. Sa isang maliit na rented condominium sa Mandaluyong, ang sigawan ni Darius at Kiara ay naririnig hanggang sa hallway. Lumabas ang balita sa mga pahayagan, ang pambansang kahihiyan sa Makati Hotel ay nagdulot ng agarang pagbawi ng bangko sa lahat ng sasakyan properties at luxury accounts ni Darius. Isang malaking pagkakamali ang sumama sa'yo. Galit na sigaw ni Kiara habang mabilis na isinusuksok sa kanyang bag ang mga natitirang mamahaling damit. Sira na ang pangalan ko sa pamilya ko. Sira na ang karera ko bilang modelo dahil sa'yo. Akala ko makapangyarihan ka, yun pala, isa ka lang hampas lupa na umaasa sa pera ng dating mong asawa. Kiara, mag-isip ka. Sigaw ni Darius habang nakahawak sa kanyang ulo pawisan at namumula. Nangyari lang to dahil ginipit tayo ni Elena kapag naayos ko ang mga accounts ko sa ibang bansa. Tikilan mo na yung mga kasinungalingan mo? Singhal ni Kiara habang ibinabagsak ang pinto ng kwarto. Dukha ka na, Darius, at ayokong madamay sa pagkulong sayo. Iniwan ni Kiara si Darius na nakaupo sa sahig ng cramped na kwarto. Wala ng perang nga ipagmamayabang at wala ng babaeng sasangka sa kanya. Samantala, sa 38th floor ng Marasigan Tower, pormal ko nang ginagamit ang malaking corner office ng aking lolo. Ang tanawin ng kabuuan ng lungsod sa labas ng bintana ay nagbibigay sa akin ng panibagong lakas. Bumukas ang pinto ng aking opisina pagdating ng hapon. Iniluwa nito si Doña Delia, ang ina ni Darius. Nakasuot siya ng simpleng damit, walang alahas, at ang kanyang muka ay puno ng pilit na pagmamakaawa. Elena, mahinang bati ng matanda habang dahan-dahang naglalakad lapit sa aking mesa. Salamat at pinapasok mo ako ng iyong mga gwardiya. Tumingin ako sa kanya. Ipinag-utos ko sa aking sekretarya na magdala ng isang basong tubig sa mesa. Upo kayo, Doña Delia. Mahinahon kong wika. Mabilis na umupo ang matanda at tulad ng inaasahan ko agad na pumatak ang kanyang mga luha habang hawak ang kanyang dibdib. Nagsimula ang kanyang dula ng emosyonal na manipulasyon. Elena, anak. Simula ni Doña Delia sa isang nanginginig na boses. Patawarin mo na ang anak ko. Alam kong nagkamali si Darius, ngunit pamilya pa rin tayo. 12 taon kang naging anak sa akin. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa amin nung nagkasakit ka? Nung mga unang taon ninyo, sino ang nag-alaga sa'yo? Hindi ba't kami? Dahan-dahan kong isinara ang leather binder ng aking mga legal documents. Tinitigan ko ang matanda ng may malamig at malinaw na paningin. Doña Delia. Wika ko sa isang napakatahimik na tuno.
Nung nagkasakit ako noong 2017 dahil sa sobrang pagtatrabaho sa kumpanya ni Darius, iniwan ninyo ako sa ospital ng mag-isa upang magbakasyon kayo sa Baguio kasama ang mga kaibigan ninyo. Ang nag-alaga sa akin ay ang mga nurse na binayaran ko gamit ang sarili kong pera. Natigilan ang matanda, nungit bago pa man siya makapagsalita muli, tuloy-tuloy kong inilagay ang mga katotohanan sa kanyang harap. Ang utang na loob na binabanggit ninyo ay matagal ko nang nabayaran. Nabayaran ko yon nang ibigay ko ang 12 taon ng aking kabataan upang gawing milyonaryo ang anak ninyo. Nabayaran ko yon nang sagutin ko ang buwan-buwan ninyong allowance at ang 8 taong dialysis treatment ninyo. Wala na akong utang sa pamilya Montesilio, Doña Dilia. Kayo ang may malaking utang sa akin. Utang na hindi nyo kailanman mababayaran ng pera. Unti-unting napawi ang mga luha ni Doña Dilia na palitan ng galit at pait sa kanyang muka nang ma-realize niyang hindi nagagana ang kanyang pagdramatiko. Napakagaling mo rin palang magtanim ng sama ng loob, Elena. Galit na wika ng matanda habang tumatayo. Ganyan ka ba katigas? Hahayaan mong makulong ang anak ko? Hindi ako ang nagpakulong sa kanya, Doña Dilia. Malamig kong sagot habang binubuksan muli ang aking laptop. Ang sarili niyang karakawan at ang mga batas na nilabag niya ang mapapakulong sa kanya. Maaari na kayong lumabas. Walang magawa ang matanda kundi ang maglakad palabas ng galit habang ang kanyang mahihinang pagmumura ay nawawala sa malaking hallway. Pumasok si Ate Mateo sa aking opisina ilang minuto pagkalabas ng matanda. May hawak siyang 2 bagong folder. Babe Elena, wika ni Attorney Mateo, may magandang balita at may pagsubok na pumasok ngayong hapon. Anong magandang balita? Tanong ko. Ang Vanguard Logistics, ang pinakamalaking venture capital firm mula sa Singapore, ay pormal na nagsumite ng proposal para sa isang exclusive partnership sa ating bagong logistics expansion. Gusto nilang magpasok ng 3 bilyong piso bilang capital partner dahil sa galing ng iyong itinaguyod na restructuring plan. Napangiti ako ng bahagya. Ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa kakayahan, hindi sa panlilin lang. At ano ang pagsubok? Inilapag ni Ate Mateo ang pangalawang folder na may tatak ng korte. Nakatanggap tayo ng isang emergency injunction at temporary restraining order mula kay Judge Velasco ng Regional Trial Court. Pinapatigil niya ang ating foreclosure proceedings sa mga ari-arian ng pamilya Montesilio. Kumunot ang aking no. Judge Velasco ang tiwaling hukom na kilalang malapit sa pamilya Alcantara. Tumpak, tugon ni Ate Mateo. Sinusubukan ng pamilya Alcantara na protektahan ang natitirang asset ni Darius upang hindi madamay ang pamilya nila sa investigasyon ng SEC. Tumingin ako sa bintana ng aking opisina. Sa ibaba nakita ko ang sasakyan ni Doña Dilia na dahan-dahang lumalayo sa gate habang ang aking sariling sasakyan ay nakahanda sa tapat ng lobby. Ate Mateo, wika ko habang mabilis na pumipirma sa isang kasulatan. Magsumite ka ng urgent motion for inhibition laban kay Judge Velasco sa Judicial and Bar Council ngayong hapon. Kung gusto nilang maglaro ng marumi gamit ang pwesto ng korte, ipapakita ako sa kanila kung paano tuluyang binubuwag ang isang bulok na sistema. Ang 40th floor executive boardroom ng Marasigan Tower ay puno ng tensyon. Sa gitna ng malaking mahogany table, nakaupo ang 8 matatandang direktor ng kumpanya, mga taong sa loob ng 5 taon ay nakinabang sa mga kontrata at kickbacks na ibinibigay sa kanila ni Darius. Pinangungunahan ni Director Arandia at Director Gomez ang lihim na pulong na ito. Sinusubukan nilang ipasa ang isang board resolution upang limitahan ang voting rights ng aking trust fund at ipatigil ang aking forensic audit sa kumpanya. Mabilis nating pirmahan to bago makarating kay Elena. Wika ni Director Arandia sa kanyang mga kasamahan. Hindi natin pwedeng hayaan na ang isang simpleng bahay lamang na babae ang mamuno sa multi-billion peso conglomerate na to. Babagsak ang stock price natin. Tumpak Arandia. Sang-ayon ni Director Gomez. Si Darius man ay may pagkakamali, mas may alam pa rin siya sa negosyo kaysa sa kanyang dating asawa. Bumukas ang malaking double door ng boardroom nang walang anumang babala. Pumasok ako sa loob nakasuot ng isang dark navy executive suit kasama si Ate Mateo at 3 matataas na opisyal mula sa SEC.
Ang katahimikan sa buong silid ay nag-iwan ng malalim na gulat sa mga mukha ng mga direktor. Magandang umaga, mga Gino! Malamig kong bati habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kabisera ng mesa. Inabutan ko ba ang aking sariling impeachment? Nagkatinginan ng mga direktor. Tumayo si Direktor Arandia, sinusubukang panatilihin ang kanyang kayabangan. Elena, wika ni Arandia sa isang condescending na tono. Lumalagpas ka sa linya. Ito ay isang board meeting ng mga eksperto sa negosyo, hindi isang kusina kung saan pwede kang mag-utos. Maging practical ka. Kahit may shares ka mula sa lolo mo, wala kang karanasan sa corporate governance. You are just a homemaker. Bahagya ako nga pangiti. Isang ngiti na hindi nanggagaling sa katuwaan kundi sa malalim na pait para sa kanilang kahangalan. Umupo ako sa kabisera ng mesa, sa mismong upuan na dating ginagamit ni Darius. Isang homemaker, Director Arandia? Mahinahon kong tanong. Inihagis ni Ate Mateo ang isang kapal na mga maykula na binder sa gitna ng mesa. Kasabay nito bumukas ang malaking digital projector sa aking likod. Ang 2019 Strategic Expansion Plan na nagdouble ng inyong mga dibidendo noong nakaraang 3 taon. Tanong ko habang nakatingin kay Arandia. Ako ang nagsulat ng bawat pahina niyon sa kalagitnaan ng gabi habang si Darius ay nasa mga party sa BGC. Ang 2021 restructuring plan na nagligtas sa kumpanyang ito mula sa pagkalugi noong panahon ng pandemya, ako ang gumawa ng financial model niyon na pinirmahan lang ni Darius nang hindi man lang niya binabasa. Namutla si Director Arandia. Nagpalipat-lipat ang tingin ng mga direktor sa screen at sa mga binder sa kanilang harap. Sa loob ng 12 taon, mga Gino! Patuloy ko habang itinuturo ang mga pirma at financial algorithm sa screen. Ako ang utak na nagpapatakbo sa kumpanyang ito mula sa anino. Si Darius ay ang gwapong mukha lamang na inilalagay ko sa harap ng media. At ngayong, wala na ang mukhang yun ako na mismo ang mamamahala sa sarili kong likha. Mayabang ka, Sigaw ni Director Gomez habang ibinabagsak ang kanyang mga kamay sa mesa. Hindi mo kami pwedeng takutin, Elena. May injunction kami mula sa RTC sa ilalim ni Judge Velasco. Hindi mo kami pwedeng tanggalin sa pwesto. Inayos ko ang aking blazer. Tumingin ako kay Ate Mateo at tumango. May inilabas na 8 pinal na brown envelope si Ate Mateo at isa-isang inilapag sa harap ng bawat direktor. Director Gomez, wika ko habang nakatitig sa kanya. Sa loob ng envelope mo ay ang resibo ng 15 milyong pisong kickback na natanggap mo mula sa Alcantara Construction para sa substandard na semento sa BGC project. Director Arandia Saya naman ay ang ebidensya ng insider trading gamit ang dummy account ng iyong menor de edad na anak. Naging kulay abo ang mukha ni na Arandia at Gomez. Nanginginig ang mga daliri ng mga direktor habang binubuksan ang kanilang sariling mga sobre. 2 lang ang opsyon ninyo ngayong umaga, mga Gino. Malamig kong pahayag habang ang aking boses ay pumuto sa natitirang hangin sa boardroom. Una, pirmahan ninyo ang inyong irrevocable resignation letters ngayong 9 ng umaga at isuko ang inyong mga stock options sa Marasigan Estate. O pangalawa, lalabas kayo sa pintuang yan na nakaposas kasama ang mga tauhan ng NBI na naghihintay sa lobby dahil sa plunder at corporate fraud. Nagkahabula ng hininga ang mga direktor, walang nakapagsalita, walang nakalaban. Mabilis na kinuha ni Director Arandia ang kanyang pluma at nang inginig na nilagdaan ang resignation letter. 1 minuto ang nakalipas, bawat isa sa kanila ay sumunod inilapag ang kanilang mga badge at mabilis na naglakad palabas ng boardroom nang nakatungo ang mga ulo sa kahihiyan. Naiwan ang malaking boardroom na napakatahimik. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon sa paligid. Lumapit ako sa pangunahing pwesto sa kabisera. Dahan-dahan kong kinuha ang lumang acrylic nameplate ni Darius na nakalagay sa mesa. Inilagay ko ito sa loob ng basurahan sa aking tabi at sa pwesto niyon inilagay ni Ate Mateo ang isang bagong heavy marble nameplate, Elena Marasigan, Chairman of the Board and CEO. Dahan-dahan akong umupo. Nadama ko ang tamis ng katarungan at ang buong bigat ng aking sariling tagumpay.
Biglang pumasok ang aking pinal na abogado mula sa DOJ, may hawak na isang urgent fax document. Chairwoman Elena, wika ng abogado nang may malalim na paggalang. Kagagaling lang ng desisyon mula sa Court of Appeals. Formal nang binawi at pinawalang bisa ang injunction ni Judge Velasco dahil sa panggagahasa sa proseso ng batas. At kasabay nito, inabot niya sa akin ang isang kulay pulang folder. Formal nang inilabas ng RTC Executive Judge ang isang warrant of arrest laban kay Darius Montesilio para sa malawakang tax evasion, syndicated estafa at falsification of public documents. Wala siyang piyansa. Bahagya akong napangiti habang tinititigan ang seal ng korte sa warrant. Si Darius ang lalaking dating nagmamayabang na wala akong mararating nang wala siya ay isa ng opisyal na pinaghahanap na kriminal sa buong bansa. Ang lumang mansyon ng pamilya Marasigan sa San Juan ay tahimik sa kalagitnaan ng gabi. Ang amoy ng mga bulaklak ng sampagita at bougainvillea sa malaking harden ay nagbibigay sa akin ng panandaliang kapayapaan matapos ang napakahabang araw sa kumpanya. Naglalakad ako sa sementadong daanan ng harden nang maramdaman ko ang isang galaw sa likod ng malalaking halamanan. Elena! Isang pamilyar ngunit paos na boses ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Lumabas mula sa anino ng mga puno si Darius. Malayong-malayo siya sa dating mayabang at maayos na negosyante. Magulo ang kanyang buhok, may tubong balbas sa kanyang muka, marumi ang kanyang damit at halatang ilang araw nang hindi natutulog dahil sa pagtatago sa mga pulis. Nakausap niya ang matandang gwardiya sa gate na si Mang Taning, isang taong nakakilala sa kanya sa loob ng 12 taon at nagmakaawa na papasukin siya kahit 5 minuto lamang. Hindi ako sumigaw. Hindi ako natakot. Dahan-dahan kong inilagay ang aking mga kamay sa bulsa ng aking cardigan at tinitigan siya ng may buon kalamigan. Paano ka nakapasok dito, Darius? Tanong ko sa isang napakatahimik na tono. Biglang lumuhod si Darius sa basang damuhan sa aking harap. Nagsimulang lumabas ang kanyang mga luha habang nakatingala sa akin hawak ang kanyang mga kamay na tila nanalangin. Elena, patawarin mo ako. Umiiyak na wika ni Darius, ang kanyang boses ay puno ng pilit na paggramatiko. Nagkamali ako, naging bulag ako, Elena, si Kiara ang nag-akay sa akin sa maling landas. Pilit niya akong inakit, pinalayo niya ako sa'yo dahil sa pera mo. Ikaw pa rin ang tunay kong mahal, Elena. Ikaw lang ang babaeng nakakakilala sa akin. Tinitigan ko ang lalaking nakaluhod sa aking paanan. Sa mga mata ngayon na dating punong-puno ng pagmamahal noon, wala na akong nadamang kahit anong kurot ng awa para sa kanyang mga luha. Ang nakikita ko na lamang ay isang taong desperadong umiiwas sa parusa ng batas. Huwag mong isisi kay Kiara ang sarili mong mga pagpili, Darius. Mahinahon kong tugon. Noong Pasko ng 2022, noon mag-isa ako sa mansyon na ito na may mataas na lagnat habang nagtatrabaho sa audit ng kumpanya mo, nasaan ka? Nasa isang yacht party ka sa Batangas kasama si Kiara at ang kanyang mga kaibigan habang pinagtatawanan ninyo ako sa inyong group chat. Natigilan si Darius sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak. Naalala mo pa ba kung ano ang sinabi mo sa kanya sa chat na yon? Patuloy ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Sinabi mo sa kanya na isa lang akong katulton na may papel ng kasal na gagamitin mo hanggang sa makuha mo ang buong kumpanya. Narinig at nabasa ko ang lahat ng yon, Darius. Nanginginig ang mga labi ni Darius. Sinubukan niyang hawakan ang dulo ng aking sapatos. Mababago ko ang lahat ng yun, Elena. Patawarin mo ako. Iatras mo lang ang mga kaso sa korte. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Magiging assistant mo ako sa kumpanya. Magsisilbi ako sa'yo. Dahan-dahan akong humakbang pabalik upang hindi niya mahawakan ang aking sapatos. Tinitigan ko siya nang may malalim na awa hindi awa dahil sa kanyang kinalalagyan, kundi awa para sa isang taong ipinagpalit ang kanyang dignidad para sa pansamantalang karangyaan. Ang nakikitita ako sa harap ko ngayon, Darius, malamig kong wika, ay hindi ang lalaking pinaglaanan ko ng 12 taon ng aking kabataan. Ang nakikita ko ay isagduwag na ayaw panagutan ang sarili niyang mga krimen. Hindi kita ipinagkanulo. Ang sarili mong mga gawa ang naglagay sa'yo dyan sa damuhan.
isang mahinang siwalat ang ibinigay ko sa hangin. Wala sa anino ng gazebo sa likod ng hardin. Dahan-dahang lumabas ang 4 na plainclothes police officers mula sa NBI. Kanina pa sila nakatayo dun, tahimik na naghihintay habang nakatala ang buon pag-uusap sa isang hidden recorder. Darius Montesilio, wika ng senior NBI agent habang inilalabas ang mga bakal na posas. Inaaresto ka sa bisa ng warrant of arrest para sa syndicated estafa at tax evasion. May karapatan ka manahimik? Elena, huwag Elena. Sigaw ni Darius habang mabilis na hinawakan ng mga pulis ang kanyang 2 kamay at ikinabit ang posas sa kanyang likod. Elena, pakiusap. Huwag mo akong ipakuha sa kanila, Elena. Isang itim na pusa sa ibabaw ng lumang sementadong bakod ng hardin ang dahan-dahang tumalon patungo sa labas habang hinihila ng mga pulis ang umiiyak at nagwawalang si Darius patungo sa naghihintay na van sa labas ng gate. Tumingin ako sa kalangitan. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagdala ng panibagong ginhawa sa aking dibdib. Wala nang natirang ugnayan. Wala nang natirang utang. Lumapit sa akin si Ate Mateo na katatagpo pa lang sa gate. May hawak siyang isang luma at selyadong sobre. Chairwoman Elena, wika ni Ate Mateo sa isang seryosong tono. Ipinadala ito ng isang lumang kaibigan ng iyong lolo mula sa Washington, isang lihim na sulat na isinulat bago pa man pumasok si Darius sa buhay mo. Binuksan ko ang sobre sa ilalim ng ilaw ng hardin. Ang sulat ay naglalaman ng isang babala. Elena, huwag mong isiping si Darius lamang ang kaaway. Ang pamilya Alcantara sa pamamagitan ng ama ni Kiara na si Senator Eduardo Alcantara ay matagal nang gawa ng paraan upang angkinin ang lupain ng Marasigan Port sa pamamagitan ng paggamit kay Darius bilang kanilang papet. Bago ko pa man matapos basahin ang huling linya, isang mabilis na itim na SUV ang humarurot sa tapat ng aming main gate. Isang mabigat na bagay na nakabalot sa papel, ang mabilis na itinapon mula sa bintana ng kotse na nagpasabog sa salamin ng outer guardhouse sa labas ng mansyon, bago mabilis na tumakas ang sasakyan sa dilim ng kalsada. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La sa Bonifacio Global City ay nagnaningning sa karangyaan. Nakatipon ang buong alta sosyedad ng Maynila, mga sikat na negosyante, diplomat at matataas na opisyal ng pamahalaan para sa taunang Alcantara Cultural Gala. Ito ang gabi kung saan sinusubukan ni Senator Eduardo Alcantara na linisin ang pangalan ng kanyang pamilya matapos ang kahihiyang idinulot ng kanyang anak na si Kiara sa Makati Press Conference. Nakatayo ako sa gitna ng ikalawang palapag na balkona, nakatingin sa karagatan ng mga tao sa ibaba. Nakasuot ako ng isang pasad, yang emerald green gown na may pilak na borda sa mga gilid simple, ngunit puno ng dignidad at kapangyarihan. Sa aking tabi ay si Ate Mateo at ang Deputy Director ng NBI. Sa ibaba sa gitna ng mga mamahaling hapagkainan, naglalakad si Senator Alcantara kasama si Kiara na nakasuot ng mamahaling gown upang magmukhang inosente. Ngunit bago pa man makapagsimula ang formal na programa, pumasok mula sa side door ng ballroom si Darius. Magulo ang kanyang kasuotan puyat at halatang nakapuslit lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng huling natitirang pera sa mga gwardiya sa labas. Nakalaya siya pansamantala dahil sa isang kwestiyona, blengpiyansa na inilabas ng kampo ni Judge Velasco bago pa man maipatupad ang non-bailable warrant mula sa Court of Appeals. Mabilis na lumapit si Darius sa mesa ni Senator Alcantara. Senator Alcantara, sigaw ni Darius sa gitna ng ballroom na nagpatigil sa tugtog ng mga bioleta at nagpalingon sa lahat ng mga bisita. Senator, tulungan niyo ako. Ginawa ko ang lahat ng utos niyo sa Marasigan Port. Kinuha ko ang mga dokumento mula kay Elena para sa inyo. Protektahan niyo ako mula sa NBI. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nagpalitan ng mga gulat na tingin. Mabilis na namula ang mukha ni Senator Alcantara sa matinding kahihiyan. Galit niyang itinulak ang kamay ni Darius na nakahawak sa kanyang barong. Sino ka? Galit at malakas na sigaw ni Senator Alcantara sa harap ng mga kamera ng media na mabilis na kumuha ng litrato. Hindi kita kilala.
Guard, ilabas ang baliw na ito, sinisira niya ang kaganapang ito. Senator, pilit na sigaw ni Darius habang lumuluha ang kanyang mga mata. Huwag niyo akong itanggi si Kiara. Si Kiara ang nagsabi sa akin na ilipat ang 50 milyong piso sa account ng inyong kumpanya, kapalit ng proteksyon sa politika. Mabilis na sumingit si Kiara, umiiyak at naghihisterya. Silungaling ka, Darius. Papa, hindi ko kilala ang taong yan. Pilit niya akong ginamit para makuha ang reputasyon ng pamilya natin. Guard, ilabas niyo siya. Tinitigan ni Darius ang mag-ama. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkagulat at panlulumo habang nare-realize na ginamit lamang siya ng pamilya Alcantara bilang isang kasangkapan at nayon ay tuluyan na siyang itinapon sa basurahan. Inabot ko ang wireless microphone mula sa lalaking nakatayo sa balkona. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom, malamig at malinaw. Huwag na kayong magkaila, Senator Alcantara. Ang lahat ng mata sa ballroom, kasama sina Senator Alcantara, Kiara at si Darius, ay mabilis na tumingalas sa balkona kung saan ako nakatayo. Dahan-dahan akong bumaba sa malaking hagdana ang gawa sa puting marmol. Ang bawat hakbang ko ay puno ng katuwiran at katatagan. Chairwoman Elena Marasigan, mahinang bulong ng ilang matataas na negosyante sa paligid. Ang 50 milyong piso na kinuha ni Darius sa Montesilio Realty, wika ko habang nakatitig sa mata ng senador, ay hindi napunta sa personal na account ni Darius. Pumasok yon sa isang dummy offshore account sa Singapore na pagmamay-ari ng iyong kampanya, Senator Alcantara. At ang mga resibo ng bangko ay hawak na ngayon ng ombudsman. Nanlamig ang mukha ni Senator Alcantara. Napahawak siya sa gilid ng mesa habang ang mga tao sa paligid niya ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. At ikaw, Kiara? Balaling ko sa umiiyak na modelo. Huwag ka nang magpanggap na biktima. Ikaw mismo ang lumagda sa kasunduan bilang corporate secretary ng dummy company na yon. Ang bawat alahas at mamahaling bag na suot mo ngayong gabi ay binili gamit ang perang nanakaw sa mga mamamayang nagdeposito sa kumpanya. Lumapit ang Deputy Director ng NBI kasama ang 8 armadong tauhan. G. Darius Montesiliowick, anang NBI officer, habang inilalabas ang panibagong warrant of arrest na walang piyansa mula sa Court of Appeals. Inaaresto ka muli para sa syndicated estafa at plunder. At Senator Eduardo Alcantara, isinisilbi namin sa iyo ang isang supina at whole departure order mula sa Sandigan Bayan. Naging histerika si Kiara habang hinuhuli ng mga pulis ang kanyang ama sa harap ng buong alta sosyedad. Ang mga litrato ng kanilang pagkahuli ay mabilis na kumalat sa internet at telebisyon. Inilagay ng mga pulis ang mabibigat na bakal na posas sa 2 kamay ni Darius. Bago siya hilahin palabas ng ballroom, dahan-dahang lumingon si Darius sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisiluha at kawalan ng pag-asa. Tinitigan ko siya mula sa balkone. Wala na akong nadamang galit, wala na akong nadamang pait. Dahan-dahan kong itinatalikod ang aking katawan sa kanya na nagpapahiwatig na ang taong iyon ay tuluyan ng nabura sa aking buhay. Ang mga wind chimes sa labas ng balkone ng hotel ay mahinang sumasayaw sa simoy ng hangin habang ang sasakyan ng pulis ay mabilis na lumalayo dinala si Darius patungo sa pintuan ng kulungan kung saan siya magdurusa sa loob ng maraming taon. Lumapit si Ate Mateo sa aking tabi, may hawak na isang baso ng champagne para sa akin. Chairwoman Elena, bulong ni Ate Mateo. Formal nang isinara ng korte ang kaso laban kay Darius, tapos na ang laban sa kanya. Inangat ko ang aking baso habang nakatitig sa kalangitan ng lungsod. Hindi, Ate Mateo. Ang laban sa kanya ay tapos na. Ngunit ang tunay kong buhay ay ngayon palang magsisimulal. Ang study room ni Don Severino sa aming mansyon sa San Juan ay nanatiling walang bago sa loob ng 5 taon. Ang amoy ng lumang langis ng cedar, mga katad na libro at lumang papel ay nagdala sa akin sa mga alaala ng aking kabataan noong buhay pa ang aking lolo. Sa gitna ng silid nakatayo ang isang malaking mahogany bookshelf.
Sa likod niyon ay ang mabigat na iron safe na gawa pa sa Europa noong huling siglo. Inilabas ko mula sa aking velvet pouch ang maliit na brass key na nanggaling sa safety deposit box sa Geneva. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi sa trangka. Ang pag-ikot ng lumang bakal sa loob ng pinto ay nagbigay ng isang malinis at magaan na pakiramdam sa aking mga kamay. Bumukas ang pinto ng safe. Sa loob, walang mga tumpok ng ginto o bulto-bultong pera. Ang nakalagay lamang dun ay isang lumang leather-bound journal at isang gintong signet ring na may nakaukit na crest ng pamilya Marasigan. Kinuha ko ang journal. Sa unang pahina, nakasulat ang pamilyar na sulat-kamay ng aking lolo noong 2012, ang taon kung kailan ako nagpasyang pakasalan si Darius laban sa kanyang kagustuhan. Binasa ko ng mahina ang mga salitang isinulat ng aking lolo, aking apo Elena. Nakikita ko ang napakalaki at napakagandang puso na mayroon ka. Nagmahal ka ng buo. Ngunit ang lalaking pinili mo ay nakatitig lamang sa iyong pangalan at sa yaman ng ating angkan. Hindi kita mapipigilang ngayon sapagat ang pag-ibig ng isang mabuting babae ay kailangang dumaan sa apoy ng katotohanan upang matutunan niya ang kanyang sariling halaga. Napatigil ako sa pagbabasa habang dahan-dahang napapatak ang isang mainit na luha sa pahina. Ang 12-year trust fund na ginawa ko ay hindi upang ipagkait sa iyo ang iyong pamana, patuloy ng sulat. Ito ay isang kublihan at isang proteksyon. Inilagay ko ang kondisyon ng iyong ganap na paglayag mula sa lalaking yan upang sa araw na magising ka sa katotohanan, hindi mo na kailangang lumaban ng walang sandata. Tandaan mo, Elena, ang ginto ay hindi nasisira sa apoy, lalo lamang itong nagiging purong ginto. Yumakap ang malangig na hangin mula sa bintana sa aking balikat. Inilagay ko ang journal at ang lumang fountain pen ng aking lolo sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, naramdaman ko ang tunay malalim at walang katapusang kapayapaan sa aking puso. Ang mga luhang pumatak sa aking mukha ay hindi luha ng pait o panghihinayang, kundi luha ng ganap na paggaling at kalayaan. Hindi ako nag-iisa. Ang aking lolo ay hindi ako pinabayaan kailanman. Bumukas ang pinto ng study room at pumasok si Ate Mateo. Chairwoman Elena bati na matandang abogado habang nakatingin sa akin ng may ngiti. Nakahanda na ang mga papeles para sa panukalang paggamit ng mga ari-arian na nabawi natin mula kay Darius. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay nagniningning sa bagong layunin. Ate Mateo, wika ko sa isang buo at matatag na boses. Ang dating luxury townhouse ni Darius sa San Juan at ang kanyang mga natitirang personal properties, ayokong ibenta ang mga yan. Nagtaka ng bahagyo si Ate Mateo. Ano ang gusto ninyong gawin sa mga yon, Chairwoman? I-convert natin ang mga yon upang maging Severino Marasigan Women's Empowerment Center. Sagot ko. Gawin natin itong isang pasilidad na magbibigay ng libreng legal aid, psychological counseling at livelihood training para sa mga kababaihang pinagkaita ng katarungan ni loko at inabuso ng kanilang mga kapareha. Ang perang nanakaw sa akin ay gagamitin natin upang magbigay ng bagong buhay sa iba. Napangiti si Ate Mateo at mabilis na tumango. Isang napakagandang layunin, Chairwoman. Matutuwa ang iyong lolo sa langit. Inabot ni Ate Mateo ang 2 bagong sulat sa akin. May 2 tayong bagong balita, wika ng abogado. Una, ang dating accountant ni Darius na nakakulong ngayon sa Pasay ay nagpadala ng sulat. Gusto niyang isuko ang penal na ledger ng Marasigan Port kapalit ng proteksyon mula sa pamilya Alcantara. Tumingin ako sa sulat. At ang pangalawa, si Darius, sagot ni Ate Mateo. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa isang tabloid reporter mula sa loob ng kulungan. Gusto niya magpa-interview upang maglabas ng kwento na siya ay ginipit lamang ng isang mayamang eres upang makuha ang pampublikong awa. Bahagya akong napatingin sa bintana ng study room kung saan nakikita ang malawak na harden. Pahayaan mo siya magsalita sa media, Ate Mateo. Mahinahon kong wika habang ang aking boses ay walang bakas ng kahit anong takot.
sapagkat ang bawat kasinungalingang sasabihin niya sa harap ng kamera ay gagamitin natin bilang karagdagang ebidensya upang tiyaking hindi na siya makakalabas ng kulungan kailanman. Ang Silid Dalao sa Pasay City Detention Facility ay malamig gawa sa luma at maalikabok na semento. Sa gitna ng kwarto ay may isang simpleng mesang gawa sa bakal kung saan nakaupo ako kasama si Ate Mateo. Nakasuot ako ng isang malinis na puting linen suit. Ang aking kaanyuan ay puno ng kaginhawaan, katatagan at kalayaan. Bumukas ang mabigat na bakal na pintuan ng Silid Dalao. Pumasok si Darius na inaalalayan ng dalawang gwardiya. Nakasuot siya ng kulay kahel na damit bilanggo. Malaking-malaki ang ipinagbago ng kanyang hitsura. Payat na payat ang kanyang katawan, nakalubog ang kanyang mga pisngi, may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang dating mayabang niyang tindig ay tuluyan ng nabali. Umupo siya sa tapat ko. Nangiinig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa akin. Elena. Mahinang bulong ni Darius. Ang kanyang boses ay paos at walang natirang lakas. Inilagay ni Ate Mateo ang pina na legal liquidation documents at property release forms sa gitna ng mesa. G. Montesilio wika ni Attorney Mateo sa isang formal na tono. Ito ang mga huling dokumento para sa formal na paglilipat ng natitirang utang at assets ng Montesilio Realty sa receivership ng Marasigan Estate. Kapag pinirmahan mo ito formal na magwawakas ang lahat ng claims mo sa anumang ari-arian. Kinuha ni Darius ang pluma, nuit bago niya itapat ang dulo nito sa papel, muli siyang tumingala sa akin. Nagsimulang umagos ang mga luha mula sa kanyang mga halo na mata. Elena. Pagmamatigas at pagmamakaawa ni Darius. Pakiusap, huwag mo itong ituloy. Handa ako magsimula muli sa ibaba. Magsisilbi ako sa iyo sa Marasigan Group. Magiging clerk mo ako, magiging driver mo ako. Kahit ano, just give me a second chance, Elena. I withdraw mo lang ang kaso. Handa akong magdusa sa piling mo. Basta, wag lang dito sa loob ng kulungan. Tinitigan ko siya. Ang aking mukha ay nanatiling payapa, malamig at walang anumang bakas ng galit o pait. Darius. Mahinahon kong weak, ang boses ko ay pumutol sa kanyang umiiyak na pakiusap. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka umiiyak na yon dahil mahal mo ako. Umiiyak ka dahil nawala ang marangyang buhay na ibinigay ko sa'yo. Natigilan si Darius ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang kulay kahel na damit. Yumuko ako ng bahagya sa tapat ng mesa at tinitigan siya ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang nawala sa iyo, Darius, ay hindi ang isang milyonaryang asawa. Ang nawala sa iyo ay ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa iyo noong wala ka pang kahit ano sa buhay mo. Bumaon ang katahimikan sa buong Silid Dalao. Ang mga salitang iyon ay parang isang napakalalim na sugat na tumama sa natitirang konsensya ni Darius. Napatakip siya ng kanyang dalawang kamay sa kanyang muka at nagsimulang umiyak ng malakas, isang iyak ng isang taong nakatanto na wala na siyang anumang magagawa upang ibalik ang nakaraan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang nilagdaan ang huling pahina ng mga dokumento. Kinuha ni Ate Mateo ang mga papel at inayos sa loob ng kanyang leather binder. Tumayo ako mula sa aking upuan. Inayos ko ang aking white suit jacket. Tinitigan ko si Darius sa huling pagkakataon, isang huling pagtingin sa isang kabanata ng aking buhay na tuluyan ng naisara. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pintuan ng Silid Dalao. Elena, Elena, ang huling sigaw at pagmamakaawa ni Darius ay umalingaw-ngaw sa silid habang isinara ng gwardiya ang mabigat na bakal na pinto sa kanyang likod. Lumabas ako sa pangunahing pintuan ng Pasay Detention Facility. Ang maliwanag at mainit na sikat ng araw sa umaga ay sumalubong sa aking muka. Isang bahagya at tunay na ngiti ng kaginhawaan ang lumitaw sa aking mga labi. Nadama ko ang sariwang hangin sa aking mga baga. Malaya na ako, ganap na malaya. Pumasok ako sa loob ng aking sasakyan kung saan nakabukas ang radyo. Ang boses ng balita sa radyo ay umalingaw-ngaw. Inanunsyo ngayong umaga ng Regional Trial Court ang pinalasentensya kay Darius Montesilio. Guilty sa kasong syndicated estafa at corporate fraud siya, ay pormal na pinarurusahan ng 15 taong pagkabilanggo
nang walang posibilidad ng parole. Inilabas ni Ate Mateo ang kanyang tablet at ipinakita sa akin ang isang bagong notification. Chairwoman Elena Wicca ni Ate Mateo ng may malawak na niti. Ang attending Severino Marasigan Women's Center ay nakatanggap pa lamang ng formal na kumpirmasyon. Isang international grant na nagkakahalaga ng 100 milyong piso mula sa isang pondo sa Geneva ang opisyal ng pumasok sa account ng foundation. Tumingin ako sa labas ng bintana habang dahan-dahang umaandar ang aking sasakyan sa malawak na kalsada ng Maynila. Ang bawat gusali, ang bawat kalsada at ang buong langit ay tila nagdiriwang sa aking muling pagkabuhay. Ang umaga sa Quezon City ay napakapaliwanag. Ang malawak na compound ng Severino Marasigan Women's Empowerment Center ay pinaliligiran ng mga puting ribbon, sariwang bulaklak at daan-daang bisita. Nakatipon ang mga kilalang lider ng negosyo, mga kinatawan ng mga non-government organizations, mga mamamahayag at higit sa lahat ang daan-daang kababaihang tinulungan ng aming pasilidad. Nakatayo ako sa gitna ng entablado sa malaking open-air pavilion. Nakasuot ako ng isang modernong ivory Filipiniana dress na may palamuting perlas sa mga balikat. Tumingin ako sa karagatan ng mga taong nakatitig sa akin ng may paghanga at pag-asa. Inabot ko ang mikropono. Sa loob ng 12 taon ng aking buhay, simula ko sa isang buo malinaw at matatag na boses, naniwala ako na ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis, magpakumbaba at magsakripisyo para sa taong kanyang minamahal. Bumaon ang katahimikan sa buong compound habang nakikinig ang lahat. Ngunit na yung umaga. Patuloy ko habang nakatitig sa mga kababaihang nakaupo sa harap. Nakatayo ako rito upang sabihin sa inyo na mali ang paniniwalang iyon. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi ang kanyang pagtitiis sa pang-aabuso. Ang tunay na halaga ng isang babae ay ang kanyang kakayahang kilalanin ang sariling lakas, protektahan ang kanyang dignidad at tumayo sa sariling mga paa nang walang pag-aalinlangan. Isang napakalakas at sunod-sunod na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong compound. Maraming kababaihan ang umiiyak sa kagalakan at pag-asa. Ang pasilidad na ito, dagdag ko habang itinuturo ang mga bagong gusali sa paligid, ay hindi nakatayo bilang simbolo ng aking paghihigante. Ito ay nakatayo bilang simbolo ng ating muling pagkabuhay. Dito, walang babaeng iiwan ng mag-isa. Dito, tuturuan natin ang bawat isa na maging malaya, matatag at matagumpay. Matapos ang aking talumpati, pinunahan namin ang formal na paglilibot sa loob ng compound. Inilibot ko ang mga bisita sa Legal Aid Clinic kung saan libreng maglilingkod ang 10 mahuhusay na abogado sa Livelihood and Financial Literacy Center kung saan tuturuan ang mga kababaihan kung paano magtayo ng sariling negosyo, at sa Psychological Healing Pavilion. Habang naglalakad sa hallway ng gusali, lumapit sa akin si Ate Mateo at nagulat sa huling balita ukol sa mga taong dating nagtangkang sirain ako. Chairwoman Elena, bulong ni Ate Mateo. Kagagaling lang ang ulat mula sa Bureau of Immigration. Si Kiara Alcantara ay tuluyan ng lumipad patungong Timog Amerika matapos siyang itakwil ng kanyang pamilya at maubos ang kanyang pera sa mga abogado. At si Darius Montesillo, napatigil ako ng bahagya. Ano ang balita kay Darius? Naihatid na siya ngayong madaling araw sa Bilibid Maximum Security Compound. Tugon ni Ate Mateo. Magsisimula na siya sa kanyang 15 taong pagkabilanggo nang walang anumang pribilehiyo. Ang kanyang pamilya ay nawala na rin ng lahat ng ari-arian. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang batas ay nagpatupad ng katarungan at ang bawat isa sa kanila ay umaani na ngayon ng sarili nilang mga gawa. Naglakad ako palabas patungo sa gitna ng bulaklakang hardin ng foundation. Habang nakatayo ako sa ilalim ng malaking puno ng mangga, isang 10 taong gulang na batang babae ang anak ng isa sa mga kababaehang tinutulungan ng center ang dahan-dahang lumapit sa akin. May hawak siyang isang simpleng hand-woven garland na gawa sa sariwang sampagita. Yumuko ako upang maging kapantay ang kanyang muka. Para sa inyo po, Ma'am Elena? Mahinang wika ng bata nang may matamis na ngiti.
Salamat po dahil tanulungan niyo ang mami ko na maging masaya muli. Isinuwat ng bata ang sampagwita garland sa aking leeg. Inakap ko ang bata ng napakahigpit. Ang mabangong amoy ng sariwang sampagwita ay bumaon sa aking dibdib, isang amoy na nagpapaalala sa akin na kalinisan ng pag-asa at ng hindi matitinag na dignidad ng isang tunay na Filipina. Inangat ko ang aking ulo at tumingin sa malawak bughaw at maliwanag na kalangitan sa itaas ng Maynila. Lumapit si Ate Mateo at inabot sa akin ang isang espesyal na gold-embossed na sobre mula sa isang kilalang diplomatikong pouch. Chairwoman Elena, wika ni Ate Mateo. Ito ay formal na imbitasyon mula sa United Nations Women's Summit sa New York. Hinihiling nila na ikaw ang maging keynote speaker para sa buong Timog Silangang Asya upang ibahagi ang iyong kwento ng pagbangon at tagumpay. Kinuha ko ang imbitasyon at hawak ito ng higpit sa aking mga kamay. Nakatayo ako sa gitna ng sariwang hangin palibot ng mga taong nagmamahal at naniniwala sa akin. Walang lalaking humahawak sa aking kamay upang sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ako ang may-ari ng aking buhay. Ako ang sumusulat ng aking sariling kapalaran. Tumingin ako sa ulap at tahimik kong binigkas ang mga huling salita ng aking bagong simula. Tapos na ang panahon ng pagtiis. Ito na ang aking panahon. 3 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa pribadong balkona sa pinakatuktok ng Marasigan Tower sa Makati. Ang paglubog ng araw sa Manila Bay ay nagpinta ng kulay ginto at rosas sa kalangitan ng buong lungsod. Sa loob ng 3 taong yon, ang Marasigan Group ay lumago ng 3 beses kaysa sa laki nito nung hawak pa ito ni Darius. Ang Severino Marasigan Women's Center ay meron na ngayong 16 na sangay sa Luzon, Visayas at Mindanao, nagbibigay ng bagong pag-asa at kalayaan sa libu-libong kababaihang Filipina. Walang isang gwapong prinsipe na dumating upang iligtas ako mula sa dilim. Ako mismo ang humawak sa sarili kong espada. Ako mismo ang nagligtas sa aking sarili. Sa mga nakalipas na taon, marami ang nagtanong sa akin ng 3 bagay. Una, pinatawad ko ba si Darius? At ang mga taong nanakit sa akin, ang aking sagot ay, oo. Pinatawad ko si Darius, hindi dahil nararapat siya sa aking patawad, kundi dahil ang pagtataglay ng galit sa puso ay parang pag-inom ng lason habang umaasang ang ibang tao ang mamamatay. Inalis ko ang pait sa aking dibdib upang magkaroon ng espasyo ang pagmamahal sa aking sarili. Ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi nangahulugan ng pakikipagkasundo. Ang hustisya ng batas ay tuloy-tuloy na ipinatupad. Si Darius ay nananatili sa loob ng bilibid, nagdurusa sa malamig na semento ng kulungan, habang naalala araw-araw ang babaeng kanyang itinapon at ang buhay na hindi na niya kailanman mababawi. Si Kiara ay nakatira sa isang malayo at mahirap na bayan sa Timog Amerika, nagtatrabaho ng pabalik-balik, habang ang pamilya Alcantara ay tuluyang nabuwag sa politika. Pang-alawa, nahanap ko ba ang tunay na kapayapaan? Oo, nahanap ko ang kapayapaan sa bawat umaga na nagigising ako ng walang takot, walang pangamba at walang pagdududa sa aking sariling halaga. Nahanap ko ang kapayapaan sa paglilingkod sa libu-libong kababaihang tinutulungan ng aming foundation. Ang kapayapaan ay hindi nanggagaling sa mga pangako ng isang lalaki. Ito ay nanggagaling sa katahimikan ng isang pusong buo at malaya. At pangatlo, anong aral ang maiiwan ko sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento? Ang pera at kapangyarihan ay pwedeng magbago ng katayuan ng isang tao sa lipunan. Ngunit ang pagsubok at kahirapan lamang ang tunay na nagpapakita ng kanyang totoong karakter. Huwag mong susukatin ang iyong halaga sa kung gaano kakaraming sakripisyo ang kaya mong tiisin para sa isang taong hindi ka iginagalang. Ang pag-ibig na nag-aalis ng iyong dignidad ay hindi pag-ibig, kundi isang uri ng pag-alipin. Huwag kang matakot magsimula muli. Sapagkat sa oras na piliin ng isang babae ang kanyang sariling halaga ang buong sanlib, putan ay nagkakasundo upang magbigay daan sa kanyang muling pagbangon. Dahan-dahan kong inangat ang aking tasa ng mainit na tsaa
at humigop habang nakatitig sa huling liwanag ng araw sa kalangitan. Nakatayo ako sa gitna ng aking sariling kaharian. Ako si Elena Marasigan, isang babaeng dumaan sa apoy ng katotohanan at lumabas na isang purong ginto,